Bakit may impression ang mga tao na mayabang si Josh? Kung sinasabi po nila, medyo mayabang yung tunog ng pagsasalita ko kasi po more on real talk. Alam na alam ko po kung ano yung gusto ng mga bata ngayon. So, ganyan na ba lagi ang bihis mo? Yes, corporate attire. Pag may interview ka. Hindi naman yan parang kayabangan, ano? Siyempre, i-defend mo yung diskarte over diploma. Kung itanong kasi nila yun, parang ang dali kunin parehas. Di ba po? I think bukod po sa I influence young people dito sa social media na magnegosyo, ayusin yung buhay nila, etc. Tingin ko pa entertainer din ako, Mama Ochi. So, ano yung gusto mong i-correct na maling impression sa'yo? Na mayabang po. Pero tingin ko naman, medyo mayabang po talaga. Siyempre, ako'y natutuwa sa success ng taong ito dahil naging bahagi tayo ng kanyang tagumpay, ng kanyang pagsisimula bago siya dumating sa rurok ng kanyang tagumpay. And I'm sure hindi pa ito ang tagumpay na gusto niyang tawaging tagumpay. Although malayo pa, pero malayo na, sabi nga nila, di ba? Ang ating tinutukoy, ang hari ng kangkong chips, Josh Mojica. Thank you for having me, Mama Ochi. Oo. Diyos ko din naman, tinishirtan lang kita. Pinormalan naman ako ni Josh. Nakakaloka. Hindi ko tuloy siya mga kasual na makausap, no? Formal na formal. So, ganyan na ba lagi ang bihis mo? Yes, corporate attire. Pag may interview ka. Tsaka sa internet po, madalas na din po ako mag-suit. Medyo bagay daw po. Okay. So, bakit? Anong naibibigay na feeling sa'yo na kapag ikaw ay nakasuit, nakapormal ka? May sense po na parang nafe-feel ko po na I'm a businessman and may responsibilidad po ako on a daily basis. So, kapag gumising ako sa umaga, naligo ako, nag-suit ako, feeling ko po, war na, parang game na to, let's make positive impact to the world, gawin na natin yung dapat natin gawin, and tapusin na natin yung trabaho. So, ganun po yung bibigay sa akin ng pagsusuot ng magandang damit. Hindi naman yan parang kayabangan, ano? Sa iba kasi kayabangan yan because hindi nila kaya. Sabi mo nga, oo. Kasi syempre, si Josh parang napararatangan ngayon na ang laki na ng ulo, ang yabang na, nagsimula lang naman sa kangkong. Ngayon, grabe na parang magsalita, parang lolong-lolo na ang dami-daming alam sa buhay. Bakit may impression ang mga tao na mayabang si Josh? Para sa akin po, dapat maklaro muna natin kung ano po yung ibig sabihin ng mayabang, Mama Ochi. Kasi para sa akin po, ang mayabang yung nagsasalita ka ng mga bagay na hindi totoo. Just to brag and just to make you look good or maging yung parang i-praise ka ng tao. Pero ako, Mama Ochi, lahat po ng sinasabi ko sa internet, totoo lang po And the goal is only to inspire. Yun lang po talaga. And kailangan din po nilang maintindihan na ang target audience ko po kasi mga bata. So, alam na alam ko po kung ano yung gusto ng mga bata ngayon. And ang mga kabataan po kasi ngayon, lalo na sa internet, mahirap na makuha yung attention nila So, hindi pwedeng bait-baitan ka dahil so masyadong... dapat po may something special sa'yo. Dapat may spice ng konti. Kaya po, kung sinasabi po nila, medyo mayabang yung tunog ng pagsasalita ko kasi po more on real talk. So kung paano ko lang din po kausapin yung mga ka-age ko, ng mga bata,
Ganun ko lang din po kinakausap yung audience. Ang kaso lang po, may ilan pong matatanda nga po or elders na nakakapakinig at nakakapanood, so na misinterpret nila na ang yabang naman ng batang to. Pero ang totoo pong target audience ay youth. At ang goal lang ay ma-inspire, ma-educate sila, and kahit nayabangan sila, siguro okay lang po kasi ang mahalaga na pakilos ko sila to make their life better. Parang ginising mo yung kanilang kamalayan na, huy, bumangon ka dyan, magtrabaho ka. Oo, ha? Baka bukas, tigok ka na, wala ka pa na-achieve in life. Yan yun. Okay, kasi yung iba sinasabi nila parang, alam mo na, di ba mga Pilipino, hinahangaan nila pag humble o pag sinasamahan mo yung success mo, sinasamahan mo ng humility. So siguro kaya sila nayayabangan sa'yo kasi hindi nila makita ang humility sa'yo. Puro daw kayabangan. Siguro po yun lang po yung na-portray ko sa maraming video sa social media. Pero Mama Odge, alam mo actually, I don't think na mayabang po yung term. I wanna call it enthusiasm. Parang sobrang powerful po kasi ng enthusiasm. Either negative or positive enthusiasm yan, kaya po niyang maka-influence ng maraming tao. So, parang ang nangyayari po, dahil sa sobrang clear ko, sobrang eager ko magsalita, sobrang sure ako sa mga sinasabi ko, nagtutunog mayabang po. So, I wanna call it enthusiasm because enthusiasm is one of the most important traits necessary for leadership. And nakakatulong po siya sa akin sa business ko. And leading people twice my age. Kasi po, kaya lagi niyo po makikita sa social media na medyo parang galit, na parang laser focus look palagi. Kasi ano ko po yun parang yun po yung nakakatulong sa akin sa disadvantage ko as a kid. Dahil I run my company na ngayon po medyo lumalaki na with 200 employees. So, kailangan ko po ipakita na I'm confident and I'm sure of what I'm doing and na kaya ko silang saluhin sa ano man ang maging problema nila and na alam ko yung ginagawa ko. So, yun po yung reason kung bakit mahalaga sa akin ang enthusiasm and confidence in speaking, especially lalo na sa internet kasi nandun po yung influence. So, isasantabi muna ni Josh yung humility? Hindi naman po. Or parang ano mo lang yan? Strategy mo lang yan para makinig sa'yo yung mga bata? I think bukod po sa I influence young people dito sa social media na magnegosyo, ayusin yung buhay nila, etc. Tingin ko po entertainer din ako, Mama Odge. So, parang ina-entertain mo din sila na while mapastop mo sila sa video mo dahil nakuha mo yung attention nila, dahil alam nila na nagyayabang ka, biglang tuturuan mo sila ngayon kung paano mabuhay or kung paano bumawi sa mga magulang nila, paano maging ganitong klaseng anak, paano maging batang negosyante, paano yumaman ng maaga. So, yes, we can say na strategy po siya. Oo, kasi nga, di ba, nung pagpunta namin dito, naloka na lang ako, bigla may welcome OG Diaz. Oo, thank you for all the support. Parang syempre, yun ay yung pag-acknowledge mo doon sa support ng feeling mo na ibahagi namin sa'yo. At the same time, hindi ka binabago Hindi dahil may regalo ka sa akin kundi tinitest ko, tinakuha ko magbabago sa Diyos. Ganon ka pa rin nung nagkita tayo at umupo tayo sa mesa. Parang, hindi pa rin naman. Kaya feeling ko parang, so strategy mo lang talaga yon para makuha ang atensyon ng mga kabataang gusto mong gisingin. Okay. So, in other words, hindi ka mayabang? Hindi po talaga ako mayabang. Lalo na po pag na-meet nila ako sa personal, baka nga po ako po yung unang mag-reach out sa kanila tsaka mag-hi or makipagkamayan sa kanila. So, ano mga reaction mo o how do you deal with bashers? For me, Mama, sinasagot mo ba isa-isa yan? Or parang binibigyan mo ng panahon ng sarili mo na, oo nga, may point siya. Of course, chinecheck ko din po yung sarili ko kasi mamaya may sumingaw pala na maaaring constructive criticism yung binabato sa akin. So, palagi po, I check on myself kung tama pa din ba yung ginagawa ko. And most importantly, binabasa ko talaga yung comment kung tingin ko ba talaga na may matututunan ba ako dito. Pero karamihan po kasi, Mama Odge, ng mga nag-hate or nang babash sa'yo, 99.9% po dyan, wala talaga po silang alam sa nangyayari sa buhay mo. Kaya ako po, hinahayaan ko lang po yung judgment na maging magaan. Tapos, hindi ko na lang po tinatry na maging kagaya nila. Ano yung kagaya nila? Ano yung ayaw mong maging kagaya nila? Full of negativity. Ako kasi, Mama Odge, as I wake up in the morning, positive na agad yung outlook ko sa buhay. Kahit sa ibang tao, ang lagi kong tinitingnan yung positive side nila. In that way, yung mga taong nakapaligid sa akin, positive lang din yung tinitingnan sa akin. Siyempre, ang pinanggagalingan niya na yung panayam ko sa'yo, yung interview ko sa'yo. So may mga nababasa ako ng comment na, ang yabang na niyan ngayon, ang kupal niyan. Kung babalikan mo yung interview na yung una, kasi ang bait-bait mo raw noon. Mabait pa rin naman ho siya ngayon. At tampalin ko siya pag hindi na siya mabait. So,
paano mo iintindihin yung mga netizen na nanggagaling sila dun sa unang interview na mabait si Josh? Siguro po, kaintindi naman po talaga. Kasi nung 17 po ako, nung nag-first interview po natin yun, right? Wala pa po masyadong, I can say na wala pa masyadong confidence or wala pa masyadong drive na maka-impluensya, na maka-inspire, na maka-motivate. Right now po kasi Mama Oj, nag-motivational speaker na din po ako and nagkakaroon na din po ako ng students na tinuturuan. Meron din po kami mga events na kung saan tungkol sa negosyo, nagtuturo kami paano maging batang negosyante, and marami pa pong iba. So, ngayon po siguro mas may drive and mas may eagerness na gusto kong gayahin niyo ako na mabago din natin yung buhay ng mga magulang natin. Yun naman po yung message ko, Mama Ochi. Never po ako nagyabang tungkol sa pera, tungkol sa mga meron ako, as in never po. So, hindi ka nagdi-display ng pera, mga daang-daang libo. Oo. Yung mga forma mo dun sa mga post mo, baka dun sila nababanas. Siguro po, sa look. Ganyan. Kasi bata pa lang ako, Mama Oj, alam mo, naglalakad lang ako sa daan, Mama Oj. Siguro mga 12 years old, 10 years old ako. Yung mga akbay sa akin, mga lalaki, sama mo maningin Ginaganon nila ako. Yung nasa utak ko lang naman, tan. Yung parang masaya lang ako, tapos biglang may mag-aakbay sa mama maningin So, siguro po yung mata ko or yung aura ko. Problem ko na po siya bata pa lang. So, nami-misinterpret nila. Lagi po ako napapaaway dati. Dahil sa maling impression nila sa iyo. Pero pag once na nakilala mo naman po ako, baka ako po yung maging paborito mong kaibigan. Kasi nga yung mga forma mo nakaganon ka pag sasalita ka Parang ang laki-laki mong mama, no? Yun. Anyway, si Josh ay tapos lamang ng senior high. Yes po. So, hindi ka na magtutuloy ng kolehiyo? Iniisip ko pa po, pero as of now po, I have to focus on doing business. And business po muna, since ang dami na po nakaasa sa business. Kailangan, madala muna natin yung business sa stage na automation hanggang sa kaya nang gumana ng lahat ng wala ako. Siguro po, pwede na po akong mag-study or kumuha ng course kung anong gusto kong klaseng kurso. So, paano nadadagdagan yung knowledge mo? Ako, Mama Oj, ang masasabi ko lang po kung paano nadadagdagan ng knowledge ko at paano ako napunta dito. Mama Oj, alam mo ako, I listen and I choose who to listen to. Napaka-importante po sa akin ang pakikinig, lalo na po ng isang mentor. Kasi kapag ginamit mo po yung utak o experience, knowledge, expertise, or even influence ng mga taong mas successful sa'yo para magamit mo sa tagumpay mo, mas marami ka pong magagawa sa loob ng isang taon kaysa sa mag-rely ka lang sa sarili mong utak. Kaya napakadami ko pong mentor in each and every aspect of my life. Meron po ako sa health, meron po ako sa finances, meron po ako spiritual, emotional, business. So, in each aspect po may mentors ako and sa kanila po ako natututo ng mga bagong bagay, bagong strategy, mga dapat kong gawin at hindi ko dapat gawin, tama at mali. Kaya everyday po natututo pa din kahit na hindi po nag-aaral ng common knowledge sa school. Ang inaaral ko po is different people, different books, lalo na po sa internet, nag-aaral po ako dyan. And nag-enroll din po ako sa mga courses ng mga businessmen internationally and here also in the Philippines. So, bukod doon, syempre nung una na ikwento mo sa amin, Josh, na ini-employ mo or hinihikayat mo yung mga kaibigan mo to be with you, to join your kangkong chips. So, kumusta na sila ngayon? Yun po, Mama Oj. Unfortunately, wala na po silang lahat dito sa company. Bakit? Na po kami ng waste kasi yung karamihan po sa kanila, halos lahat po nag-college na po. Yan po. Then nawala na po sila ng time sa pagpasok dito sa factory. Pero nagka-catch up po paminsan-minsan. Kaya super busy na lang din po kasi kaya hindi na po din masyadong nakapag-bonding. But you're still friends? Ako naman. Wala ka naman nakaaway na dati si Josh ganito lang tapos ngayon parang may ilan actually. Na nakaka-misinterpret. Oo, may ilan. Hindi naman po mawawala yung Mama Oj kasi habang as you elevate through kung saan mo man gustong makarating, habang tumataas ka po Mama Oj, parang siguradong meron talagang mga tao na hindi ka na maiintindihan. Like yung mental model mo or yung caliber ng pagiging seryoso mo sa buhay. Baka may mga tao po na hindi ka na masasabayan, na gusto nila happy-go-lucky, gusto nila saya-saya, ganito, inom-inom, ganyan. Well, pag hindi ka na po nakakasama dun, maaaring ma-misinterpret ka nila na nakalimot ka na. Pero ang totoo lang po, pinapangalagaan mo lang kung
kung ano yung nagawa mo at kung ano yung napundar mo, di ba? So at least may ano ka pa, nakikipag-catch up ka pa sa Oo kanila. naman po. Oo. Yung isang nabanggit mo sa una nating interview na meron kang na parang walang ginagawa sa bahay, yung tamad mong kaibigan, ngayon nakakapagbigay na siya sa parents niya dahil natulungan mo. Asan na siya? Wala po, yung wala na rin po. Ang kanatira na lang po dito, yung supervisor ko po, yung pinrank niya po na sinabihan yung maalat, yung barbecue. Yung wala siyang masabi. Siya po. Siya po kasi yung day one ko. So, yung pinakauna, siya lang din yung hanggang ngayon. Okay. So, nagsimula yung iyong kangkong chips ng ilan lang kayo? Nagsimula po kami 2 hanggang sa naging 10 group of kids. Okay. Tapos, ngayon? Nasa 200 employees na po tayo. Wow, nakakaloka. At Diyos ko, nakita ko pa yung bakanting lote, ha? Yes. Na pinatatayuan mo ng another factory. Yes, another factory po. 6 times po ng laki nitong factory po na kinatatayuan natin ngayon. Oh my God. Ito, tinan mo naman, nakapagpundar na siya ng makina para mas yung quantity ay ma-achieve, no? Yes. Super happy po ako, Ma'am Oj, na ibalita sa inyo. No? May factory na. Di ba, may factory ng lolo mo? At syempre, kasi meron na kayong goal, di ba? Every day, ilan dapat ang gagawa? Every day po, target namin to manufacture 15,000 packs of chips. Yes, daily. Dahil marami na po tayo. We almost have at least 400 distributors, thousands of resellers, and 8 regional franchisee, and madami din pong provincial franchisee. Then, Mama Oj, sabi ko sa'yo, last 2 years ago, sabi ko sa'yo, Mama Oj, pangarap kong madala to sa ibang bansa. Oo. And kumusta? Nag-Dubai ka. Sa inyo, yes, na magkaroon po tayo ng factory sa Dubai. Nirelease ko po yun sa vlog ko. Wow. Then, international na din po. Available na si KCO for distributorship. Madala sa mga lugar na, mga OFWs natin, makapag-distribute sila, makapag-resell sila sa ibang bansa. Pwede na po dahil FDA approved na po tayo. Oh, taray ha. Grabe ha. Lalo kang yayabang daw niyan pagka ganyan. Oo, basta mo yabang natin yan. Pero, so, itong iyong papalaking negosyo mong KCO ay nakarating na rin ng ibang bansa. Yes. So, kangkong lang ba ang kaya mong gawing negosyo, palaguin? Buti po na tanong niyo po yan. Since right now po, nandito po tayo sa factory and kangkong chips pa lang po ang minamanufacture dito. Syempre po, gusto ko pong i-disrupt yung snacking industry with addictive yet healthy chips. Kaya isa po yun sa naging purpose ko. Alam mo kasi, Mama Oj, as I go through this journey, madami po ako nare-realize. And one thing na nare-realize ko po na napaka-importante sa negosyo ko ay tulungan at payabungin palalo yung agriculture natin. Since isa po ang bansa natin sa may pinakamayamang agrikultura, gusto ko pong gumawa ng another source of income para sa mga farmers natin na magawan ko po ng produkto ang locally sourced fruits and vegetables dito sa Pilipinas and dalhin ko po sa snacking industry. Kasi as of now, Mama Oj, meron po tayong 5 hectares na kangkungan and meron po tayong natutulungan na almost 40 plus farmers. So 5 hectares iyo yun, no? Yes po. 5 hectares? Yes po. Taniman lang ng kangkong? Yes po. Wow! Yan yung invest mo mula sa pagpupursige mo dito sa kangkong. Talaga? Tapos may 40 ka na farmers. From different locations po sa Laguna. Para palang mga fast food ng mga manok at baboy. No? Yes. Nagkaroon na rin sila ng poultry, tsaka ng pigit. So, yun po yung nakita ko na gusto kong tulungan lalo yung mga farmers. Kasi imagine, hindi ko naman masyado nakakamdaman na nakakatulong pala po ako sa kanila kasi hindi ako laging nandun. Pero dahil sa nabuo ko na medyo lumaki, yung mga farmers at magsasaka po natin na naaambunan pala. So gusto ko po gawing ulan, gusto kong pabahain na kailangan nilang magsaka ng marami, na ma-modernize natin yung agrikultura, mabigyan na, kasi ngayon po binibigyan ko sila ng bangka para po na may motor para mas mabilis po yung pag-source out nila ng kangkong, pagpipitas nila. So gusto ko po mas ma-modernize, mas bumilis yung trabaho nila, and mas malaki po yung kitain. At napansin ko rin mula nung umpisa nating interview, hanggang ngayon, kayo pa rin ang jowa mo. Kayo pa rin ang iyong girlfriend. Yes po, yes po. So anong sikreto? Alam mo, Mama Oj, sa business, pag ikaw yung finance, kailangan mo ng tech guy. Kapag ikaw yung operations, kailangan mo ng marketing. Pero sa relationship naman po, opposite Kung sa business po, salungat. Sa relationship po, dapat parehas kayo palagi. So, lucky po ako na yung girlfriend ko po, parehas kami ng mindset, frequency, ng wavelength, kung gaano kami kalayo mag-isip.
Parehas po kami. And Good. dun sa dalawang po yun, sa negosyo at sa relationship, isa lang po yung sikreto para mag-succeed. Ano? Trust. Buti hindi ka na yung may ibang lumalandi sa'yo ngayong successful ka na. Kasi Ilan po. ang lakas maka-CEO ng mga outfitan mo, di ba? Siyempre may mga lumalandi-landi dyan sa'yo. So paano mo siya na lalabanan? Ako po, I try very hard to not get all of this into my head. So, I humble down myself. Lagi po akong nag-pray. Lagi po akong nagko-connect sa higher source ko. Para po hindi masira kung ano man ang nabuo ko. Kasi naniniwala po ako na kapag inuuna mo ang Diyos and ethical ka palagi sa lahat ng ginagawa mo, malabong mag-fail ka pa or ibagsak ka pa niya. Kasi you are doing good and you are doing the right thing. Kasi po, what you do to or for others, you do to or for yourself. Diba? Si God naman po nagsabi nun na kung ano ibigay mo sa iba or iparanas mo sa iba, yun din ang babalik sa'yo. Kaya para sa akin po, mas okay na ang binibigay ko palagi, puro pagmamahal and puro tamang gawa. Siyempre, sa tagumpay mo na yan, di ba? Meron kang, kung nabubuhay lang ang lolo mo, at na-witness yan lahat ng mga success ng apo niya, no? How you wish? Sobra po. Sobra, Ma'am. Kasi imagine po ngayon, malayo na din po kumpara dun sa in-interview niyo ako na talagang grabe yung luha ako kasi super fresh pa nun. Pero ngayon po, medyo tanggap ko na po. And ang focus ko po ngayon si Lola. Since siya po yung natira, gusto ko po na sa kanya ako makabawi. Kung ano na lang po yung kaya kong makontrol, yun na lang po yung iniisip ko palagi. That's what I focus on. So, ang kaya kong makontrol ngayon, palaguin ang business, maging mas masaya ang family, mawala lahat ng aalalahanin nila sa buhay, mawala lahat ng problema nila dahil kaya na namin masolusyonan ng lahat, and maging mas abundant yung mindset ng each part of my family na palagi kaming happy, palagi kaming abundance mindset na palaging mayroon pa bukas, palaging hindi tayo nagigipit, palaging mas maraming blessings. Gusto ko po ganun yung mangyari sa family. Kaya ako po ngayon, focus ako kay Lola, sa mama, papa ko, and sa mga tito-tita ko. Kaya ayun po, si Lolo, tingin ko super happy siya and proud siya. Ba't mama at papa mo? Again, Sino po, yung mama at papa mo? mama, papa po. Yung stepdad ko po. Stepdad mo. Okay. Opo. Kasi nung araw, hindi ko alam kung nagbago na yung pananaw mo. No? Kasi nung araw, hindi ko na kailangan kilalanin pa kung sino yung biological dad mo. Same pa rin ba yung stand mo na hindi na kailangan? Sa ngayon po, honestly, Mama Oj, syempre po, medyo nakakapagtaka din po minsan kung saan nanggaling yung looks ko or kung saan ba nagmana ilong ko. Halimbawa kasi wala pong mata sa family or ba't parang sinasabi ng mga tao, saan kaya nagmana? No? Ba't ang tali-talino mo ganyan? Ba't kaya ang bata pa lang ganyan ka na magsalita? Syempre may konting curiosity. Saan nga kaya nanggaling yung DNA ko? Then, namimit din po ako mga mentors na nanggaling yung DNA nila sa tatay nila, kaya ang talino nila, kaya ganito yung katawan nila, kaya ganyan sila magsalita. Father figure. So ako po, wala akong father figure, lolo ko lang. Kaya medyo curious na po ako kung sino. Talaga? Pero, umusbong na yung sa'yo. Ano kaya tsura ng tatay ko? Ganun lang naman po. Pero hindi naman po masyadong importante. Okay. Hindi ka nag-research, lalo na sa negosyo. Panay ang research mo kung paano pa lalo lalago yung negosyo mo. Right. So, yung para lang mahanap kung kanino ba galing ang DNA ko, wala kang... Hindi ko pa naman po ginagawa. Kasi nagtaka ka na, wala namang matangos sa pamilya ko, pero maganda ilong ko, looks ko, wala. Not even a picture. Wala po. Hindi ko po talaga alam. Itsura, pangalan, apelyido niya, hindi ko po alam. May konting-konting parang hindi ka mapunan na ano ba yung missing piece. Parang pa siyang puzzle eh. So, yun lang po. Pero yung, sa puzzle na yun, grateful pa din ako na missing yun. Kasi yun yung nagtulak sa akin, yung nag-drive sa akin to succeed in life. So, sa akin, siguro dadating na lang yan. Pero as long as wala pa yan, missing lang yan, okay lang din naman. Helpful naman siya. Bakit? Natutuwa akong tumayo sa sarili kong pa. Helpful din naman siya. Bakit? Kasi natututo ako na kuhanan lahat ng lalaking matagumpay ng iba't ibang aspects na hindi lang ako nakafocus lang sa kung may father figure ako, siya lang yung astig, na siya lang yung papakinggan ko. Ngayon po, natutunan ko makinig sa iba't ibang klase ng lalaki para mapunan ko kung sino ako. Gaya po ng sinasabi ko, I am a sum of 50 full-grown men that is winning in life. Kaya po ngayon, very helpful yun sa akin na iba't ibang klaseng lalaki, tinuturuan ako kung paano maging lalaki, kung paano maging responsable, kung paano maging mapagmahal sa magulang, sa pamilya, kung paano maging magaling na negosyante, kung paano maging magaling magsalita, paano maging matalino. Nakukuha ko po siya sa iba't ibang lalaki na mas
nakatatanda sa akin na tinuturing akong anak dahil alam din nila na wala akong naging tatay. Kaya marami po, I can name a few na tinuturing po talaga akong anak nila. Siyempre, i-defend mo yung diskarte over diploma. Kasi laging yan ang tanong lagi sa mga negosyante, sa mga bata. Diskarte o diploma? Ano mo, Mama Oj, nagtataka na nga po ako ngayon sa tanong na yan. Kasi gamit na din po masyado. Tapos, ang na-realize ko po as I do my research, kung itanong kasi nila yun, parang ang dali kunin parehas. Di ba po? Na parang diskarte o diploma? Diploma. Diskarte. Para sa akin po, ba't hindi na lang kung ano yung magawa mo? Ba't hindi na lang kung ano yung kaya mong gawin? Or tingin mong mas mag-excel ka? Kung kaya mong gawin ngayon ng diskarte at diploma, well, gawin mo. Kung ang dumating sa buhay mo ay dumiskarte ka lang dahil hindi ka makapag-aral, well, galingan mo sa diskarte mo. Kung ang dumating sa'yo diploma lang tapos hindi ka marunong dumiskarte kasi talagang focused ka sa studies, well, galingan mo din sa studies. Huwag natin itanong yun na parang ang dali kunin parehas or sagutin yun na parang ang dali kunin parehas na diploma o diskarte. Diploma ako. Madali ba sobrang magka-diploma? Mahirap din, Mama Oj, di ba? Mahirap din makagraduate. Sa diskarte naman, madali bang dumiskarte? Mahirap. Madaming nahihiya magbenta. Maraming nahihiya na kumausap sa ibang tao para kumita ng pera. So, para sa akin po, kung ano ang kaya mong gawin, dun tayo. Basta, wala tayong inaapakan na ibang tao. Tama naman. Ano yung gusto mong i-correct na maling impression sa'yo, maling interpretasyon sa'yo, maling tingin sa'yo ng mga tao? Na ikaw ay? Na mayabang po. Pero tingin ko naman, medyo mayabang po talaga. Hindi, joke lang. Siguro yung pagsasalita ko nga po talaga, na parang mayabang talaga siya pakinggan eh. Actually, yun lang naman po eh. Kasi yung mayabang ka. I'm really grateful naman po. Dahil everyday I receive 50 to 60 messages of kids, children, youth, na nabago ko daw po yung buhay nila. Na-inspire ko daw po sila na magnegosyo. Na ngayon po, may nagsasend pa ng screenshot na kumita na sila ng 5,000, ng 15,000. Nagsasend pa na nagpa-promise sila sa sarili nila na one day, magiging katulad mo din ako. So, isn't that worth bashing for? Parang, hindi ba sapat na makapagpabago ako ng maraming buhay para lang sa 3-5 basher? Or may isang masalbang buhay para lang sa konting masasakit na salitang matatanggap ko na alam ko namang hindi totoo dahil ang kausap nila ay yung internet na Josh, hindi yung totoong Josh Mojica na nakakausap niyo po ngayon. Ba't ka naman papa-apekto sa bash? Hindi ka naman nila kilala personally. Totoo. Ganun lang naman, di ba? Pagkaibigan mo na nagsabi, baka mas hurting yun. Right now, ano na ang mga na-invest ni Josh? May ilan na po na-invest. Una, Mama Oj, syempre, meron na tayo 2 upcoming factories. Meron na po tayong 2 van. Meron na po akong kotse ko. Before po, wala pa. Tapos, meron na din po akong ilang properties. Bumili po ako ng 1 sa Highlands. Wow! Sosyal, ha? Mahal doon. Tagaytay po kasi. Gusto ko po talaga sa Tagaytay. Pero lupa. Opo. Ano pa? Tapos makina. Then, syempre, meron na po tayong 200 employees na tingin ko po investment sila kasi talagang nakakatulong sila para sa success ng brand. And another po, meron po akong ilang relo. Wow. Yung mga Rolex. Rolex. Puro green po. Para kangkong na kangkong. Oh. Yun lang po. Actually, Mama Oj, hindi po ako masyadong maluho kasi nag-i-invest po ako sa sarili ko, sa knowledge, sa dress ko para mas maganda yung impression sa akin ng tao. Of course, I wanna look good. Kaya may onting luho sa katawan. Pero ako po 100% talaga ng pera sa business. Dinadala ko sa business. Kaya nga po in just 2 years po na pagkikita natin. Oo nga. Nakapag-invest po talaga tayo. Pangit naman kung dadalawin kita na kasi andun ka na sa ilalim ng tulay nakatira. Yes po. Hindi tayo papayag na, Mama. Ano nangyari sa Diyos? Hindi tayo papayag na. Oo. Madami po nakaasa sa atin. So, we're here to win. Para lang nga po ako naglalaro actually, Mama Oj. So, hindi ko din masyado na yung pagod. Hindi mo nararamdaman. Stress. Kaya hindi ka masyado na-stress at hindi ka napapagod kasi yung gusto mo ang ginagawa mo. Totoo po. Love na love ko po itong ginagawa ko. I wanna inspire, then I wanna grow my business. I'm here to play to win. Dahil I want my people to win also. Gusto ko din silang gawing milyonaryo. Gusto ko din silang magkaroon ng bahay at lupa, ng kotse, lahat ng mga pangarap nila. Na hindi lang ako yung umasenso. Kasi yun po yung significance ng buhay. Hindi ka naman magiging significant sa mundo kung wala ka man lang na-top ka
kahit 10 o maganda, mas marami pang buhay. So yun po yung goal ko ngayon. We do this with a purpose and we do this for the people. Anong maipapayo mo sa mga kabataan? Mga papayo ko sa mga kabataan, start by doing the smallest things. Start by accomplishing one. Try mo munang mag-accomplish ka ng isang bagay na gusto mong matutunan or hindi mo pa alam. Isang bagay na tingin mong sasaya ka kapag nagawa mo. Start by doing that one thing na tingin mong magiging simula ng pagkakaroon mo ng disiplina everyday. Alam mo kasi, Mama Oj, there's only one shortcut to life, and that is to never miss a single day. Kasi maaaring swertihin ka at hindi mo malalaktawan yung swerteng araw kapag sumusubok ka araw-araw. Kaya ang payo ko po sa mga bata, just try every day and start something new or start to accomplish something better para ang buhay mo ay magbago kahit papano, little by little. Then as you go along through the journey of turning your dreams into reality, marirealize mo na dahil ginawa mo yung mga maliliit na bagay na yun, makikita mo na madadala mo pa rin yan hanggang sa tagumpay na inaasam. And na once na nagawa nyo na yun, siguraduhin nyo babawi kayo sa mga magulang. Siguraduhin nyo na isasama at ipapatikim nyo sa kanila even a slice or the whole cake of your achievement, of your success.